Binabati ko po kayo na isang magandang umaga po mga idol. Welcome back po ulit sa aking munting channel, Dan It's Vlog. Meron po akong home service dito na isa pong stand fan na gagawin po. Re-repair ko po itong isang stand fan na ang brand po nito ay Turbo. Ayan po ang brand niya. 18 inches po ito, stand fan. Ang model po nito ay TBSF 20004. Ayan ang model number po niya. Ito po ang kanyang kanyang mga parts. Ito ang ilisin niya. 5 blades. Ayan. Ito naman ang screen niya. Ayan na nakalagay. Turbo. Ang naging problema po nito mga idol, ito pong nag-stuck po ang kanyang bushing shafting. Ayan, sobrang ganit po. Hindi free wheel ang kanyang bushing shafting. Tapos akin po chinik po ang ang linya po ng capacitor niya ay naman po, okay naman po, good. May resistance po ako na susukat po dyan. Normal po kanya resistance. Tapos ang kanyang capacitor, ang ginamit niya po ay 1.5 UF. Yan, medyo blurred. Yan, 1.5 UF po. Ito po yung aking tinister po dito sa power cord niya ay wala pong resistance po, ang speed niya 1, 2, 3. Kaya ibig sabihin po, ang problema po nitong una ay thermal fuse. Kaya po nasira ang thermal fuse gawa ng nag-stuck up po ang bushing shafting, natuyong po ng langis. Kailangan po ay may panghalili po tayo na sa paggamit po ng ganitong electric fan. Kaya ang gagawin ko po dito, ito po yung aking babaklasin po itong 4 na tornilyo po sa housing niya. Tapos ang kanyang gearbox, ayan ang kanyang ginamit dito yung triangle, pa-triangle type ang design po nito. 3 tornilyo. Tapos isa sa swing arm para malagyan ko po ito ng thermal fuse. Balikan ko po kayo mamaya pagka napaklas ko na po yan mga idol. Yan, ito na po ang ang motor po ng turbo na stand fan po. Napaklas ko na po yan. Ito po ang niya, bushing shafting niya po. Ito ang bushing. Ayan. Yan naman po yan, bagong-bago pa po ito. Pero sa mga ganito po, pagka nag-stack up na po, ito po yung aking pinapalitan na po ng bushing. Yung likod po nito, tapos yung harap po, para isa na pong gawa, isang baklasa na po. Dahil pagka po natuyuan po yan ng langis, yan po yung may mga kaunti na pong groove. Kaya ang ginawa ko po dito, naghanda na po agad ako ng pamalit na 2 bushing ito. Tapos, ito po yung thermal fuse na ilalagay ko po dito. Sa mga gusto po na maglagay po ng thermal fuse, ganito lang po ang ginagawa ko pong paraan dito. Para magawa po natin, hindi na po natin buklatin po itong mga tube po na nakalagay po dito para hindi po tayo maputulan ng windings. Dahil ang mga windings po ngayon ay maninipis na po. Para sigurado po nating magawa po ang ating gagawin po na electric fan. Ang gagawin ko po dito, bypass pero may thermal fuse po. Sa mga gusto po na maglagay po ng thermal fuse, ganyan lang po ang ginagawa ko po dito. Pagka gusto ko po maglagay ng thermal fuse, ibabahagi ko po sa inyo kung paano po ako maglagay ng thermal fuse na sigurado po na magagawa po natin ang pinagagawa po sa atin na electric fan. Ito po yung aking nilinis muna po ang windings nito. Aking binaras po para matanggal po yung alikabok. Ang sunod ko pong gagawin po dito, naghanda na po ako ng 2 wire na ilalagay ko po dito sa thermal fuse po. Ito po ang gagawin ko po dito, bypass na may thermal fuse. Tapos ito po, lalagyan ko po ng spaghetti o cambric tubing dito po sa dugsungan niya.
Ito po susukatan ko lang po dito para malagyan po natin yung tapat po ng dugsungan ay ating malagyan po ng tube. Yan, susukatan ko po ito. Dalawa po ang aking kailangan dito na tube. Yan, nakaputol na ako dito sa aking tube na daladala o baon. Tapos ang sunod ko pong gagawin dito, ito po ang thermal fuse nya po. Lalagyan po natin ng dalawang wires ang itong paa nya. Ang ginagawa ko po dito, itong wires po na ito aking pinaghahati po sa gitna. Yan po. Tapos dito ko po ilalagay ang paa po ng thermal fuse sa gitna po. Ayan na. Pag nailagay na po, ano lang po yan, atin lang i-twist o kaya ipilipitin po. Ayan na. Pilipitin lang po itong wire na pinaghati ko po sa gitna. Tapos ating pilipitin po ng ayos ng plies. Pag napilipit na, ikutin pa ng isa pa. Ayan. Anuhin po natin. Pilipitin po natin ng ayos para hindi po mag-lose connection. Yan, ganun din po ang gagawin ko po dito sa isa. Mamaya ko po kayo balikan para hindi po humaba po ating video. Yan po, natapos ko na po na ilagay ko po yung dalawang wires sa paa po ng thermal fuse. Tapos ang sunod ko pong gawin dito, yan po hindi ko na po hinihinangan dahil yan naman po ayos na po ang kontak niya dahil pililipit ko po ng ayos. Yung pong aking tube na pinutol po kaninang dalawa, ipasok ko po dito sa wire para tumapat po doon sa dugsungan po ng paa ng thermal fuse. Dalawa po ito. Hindi pa pumasok. Ayun. Yan, naging nadali pang yan. Naipasok ko na po dito. Tapos maghahanap lang po ako dito ng palagay din dito ng tube. Kaya nakakita na po ng tube na ilalagay ko po dito sa pinaka ulo ng thermal fuse. Yan, tapos putulin ko po ito dito. Tapos ipasok ko po itong pinakaulo po ng thermal fuse, itong flat na ito. Sana kumasya. Ayun, kasya. Yan, meron na pong yan. Meron na siyang tube, yung kanyang dugsungan at saka yung ulo ng thermal fuse. Tapos sa sunod ko pong gawin, dito ko po ilalagay dito sa ibabaw po ng terminal. Hahanap po tayo ng ng maganda-gandang pwesto dito. Yan. Tapos kukuha na lang po ako ng ng cable tie. Lalagyan ko po ito ng cable tie dito. Kailangan po silipin po natin itong pagtatalian po natin. Makasabit po ng windings at maputol. Lumaglag pa itong aking thermal fuse na ito. Kaya pag nakita po natin na wala pong sasabitan, ating hilahin po ang cable tie para maayos po yung pagkakatali niya po dito sa ating thermal fuse. At tingnan din po dito sa kabilang ito. Cable tie pa rin po ito. Lagyan ko pa po dito ng isa pa. Yan, may thermal fuse na po yan. Dalawa nang nakalagay na cable tie dyan.
Tapos putulin ko po ng cutter, pliers, side cutter. Side cutter. Ayan, tapos akin pong testingin kung okay ba yung aking pagkakalagay doon ng thermal fuse, kung ayos pagka ating binuo. Ayan, okay po. Sabihin okay yung ating pagkakalagay doon. Tapos makikita nyo po ang aking pagkakakabit po ng thermal fuse po. Ayan po, nilagyan ko po ng cable tie. Tapos aking po nilagyan pa rin ng ng sinulid na yung asbestos sinulid para mas matibay po. Aking nilagyan po yan. Tapos ang sunod ko pong gawin dito, aking pong pinalas muna po itong pinaka-body niya para maipakita ko po sa inyo na kung saan po natin itatap yung yung isang linya po ng ating pang-bypass. Ang kulay po ng common nito, ito nasa linya po ng power cord ng isa, dito sa may blue na ito. Ito ang common na papunta po sa motor, kulay black. Yung isa pong linya po ng power cord na kulay brown, ayan papunta po dito sa switch po niya. Ayan, ito yung speed na 1, 2, 3. Ari yung isang linya ng power cord, yung isang linya ito kulay blue. Ari po ang common. Ayan, dito po natin itatap. Didiretsuhin po natin pataas yan. Dito ako na po ilalagay yan sa taas, yung isang pang-bypass sa kulay black. Kaya binuksan ko po yan para makita ko po rin, para sigurado kung anong kulay ng common. Yan, tapos ito po yung common, yung kulay black. Ayan po, aking binalatan po ito. Yan, kulay black na yan. Tapos ito po yung aking linya, yung wirings na nakalagay po sa paa ng dalawang thermal fuse. Kukunin ko po yung isa dito. Yan, ito. Tapos dito ko po ito itatapo sa kulay black. Susukatan ko lang po ito dito. Yan, tapos sa akin pong puputulin. Tapos akin po itong babalatan. Hindi ko na po pinutol yung kulay black, akin na lang pong hihinangan. Atin pong i-jumper na lang po dyan. Tatap na lang po natin itong kulay gray na aking itatap. Yan, tapos ang sunod ko pong gawin, akin po itong lagyan po ng soldering lead, itong isang wire na kulay gray. Tapos ito naman po ating pagkakabitan po ng thermal fuse na kulay black. Yun, napaso pa. Itong kulay black po, lalagyan ko rin po ito ng soldering lead. Ayan. Tapos yata masyadong kita. Yan, tapos dito ko po hihinangan dito sa kulay black itong isang gray na paa ng thermal fuse. Yan, nakatap na po yan. Tapos yung pong isang linyang galing po sa paa ng thermal fuse, hahanapin ko po dito yung mataas pong resistance. Gagamit po ako dito ng analog po na tester. Ayan hanapin ko po dito. Yan, itatap ko muna po dito sa isang linya po na linya ng capacitor itong pang-bypass ko. Yan, dito ko muna po ilalagay. Yan, nakalagay muna po dyan. Dahil hindi rin po natin alam kung saan po natin tatapya, kaya gagamit muna po ako ng tester. Pwede naman po natin shortcutin yan na kung saan ba ikapay natin pagka ang ikot po ng shafting ay pa counterclockwise, ayun po ay mali ang pagkakakabit po. Kailangan po ang ikot po ng shafting po ay pa clockwise. Yan po ang sa mga ikot po ng motor na stand fan. Meron din pong ikot na pa counterclockwise pagka po yung mga
mga box pan. Ito naman po yung stand pan, kaya kailangan pa-clockwise po ang ikot. Yan, ang sunod ko pong gawin dito, ang aking gagawin na lang po dito, akin na lang pong ititester. Yan, kailangan po masukat ko po dito na number 1. Yan, pipindot ko po dito ang speed na number 1. Yun, nag-reading po aking tester, number 2. Ano siya, tumaas naman na number 2. Kailangan po mas mababa po ang resistance na number 2 sa number 1, number 3. Ibig sabihin, mali ang pagkakatap ko po dito dahil pataas po ng pataas. Dapat ang number 3 po ang pinakamababa pong resistance. Kaya ito po yung aking, dito ko po ilalagay ito sa kabila. Yan, sigurado na po ako na dito po natin itatap ang pang-bypass po. Kailangan po number 1 po ay mas mataas po ang resistance ng linya po ng capacitor sa number 1. Pababa po ng pababa ang resistance ng speed po. Pinakamababa number 1. Pinakamababa ay number 3. Nandito ko po itatap sa kabila at inilipat. Tapos subukan ko po ulit i-tester. Yan, nakatusok po sa power cord po ang aking kamay. Pindutin ko po dito ang speed na number 1. Yun, nag-reading po. Number 1. Mataas po ang resistance nito. Number 2, yan bumaba ang resistance. Number 3, yan, pinakamababa po resistance. 1, 2, 3. Yun, okay na po yun. Yun ang tama pong pag-bypass. Pababa ng pababa. Parang spaghetti. Spaghetti pababa ng pababa po ang speed. Ang resistance pala po. Yan, itong resistance ng linya ng capacitor. Number 1, number 2, number 3. Yan, okay na po. So yan, sigurado na po ako na dito ko po ilalagay ang ang pag-bypass ko po dito sa isang linya ng capacitor. Ayan. Yung isa naman po dito sa common na kulay black. Ayan, nilagyan ko na po na electrical tape dahil nahinaan ko na po ito. Ang sunod ko pong gawin dito, papalitan ko na po ito ng bushing. Ito pong nasa gitnang ito. Yan, dalawa po yan, likod sa kaharap. Ito po ang pampalit ko dito. Hindi ko na lang po ipapakita yung pagkapalit po. Mamaya ko na lang po kayo balikan pagka na-assemble ko na po yan. Dahil ako naman po may mga upload na po kung paano po magpalit po ng bushing na ganyan. Yan, update ko muna po kayo sa aking ginagawa po na stand pan na turbo. Pasensya na po kahit hindi ko na po ipinakita ang pagpapalit po ng bushing. Yan, ito po ay na-assemble ko na po lahat. Ang kanyang bushing na dalawa, napalitan ko na po. Ito ang pinagpalitan po na dalawa. Yan, ang mga pump nga po na mga nadurog pa, kaya nilagyan ko na lang po ng ibang pump o kaya bulak ang aking ginamit po dito. Tapos yung po dati niyang capacitor na 1.5 UA po, ito naman po ay good pa, kaya ito pa rin po yung aking kinabit. Ayan, 1.5 UA yan, nilagyan ko lang po ng electrical tape yan. Ito po yan, akin lang po lilinisin ng mga cover po ng motor, tapos po yung mga ibang accessories po niya, release at saka screen. Babalikan ko na lang po kayo mamaya pagka ipa-final testing na po natin kung malakas ba ang kanyang pag-ikot o maganda ang hangin niya. So yan, natapos ko na pong assemblin po ito lahat. Ano na po ito, ating i-final testing na po. Nakasaksak na po ang power cord po sa saksakan, sa extension. Akin pong pindutin po ang speed sa number 1.
Yan. Gumana na po ang turbo na stand pan. Yan, freewheel po ang takbon po nito o pag-iikot ng hélice niya. Nagsuswing din po yan. Yan, akin muna po steady dito sa tapat. Tapos, pindutin ko po ang speed sa number 2. Yan, para makinig po yung tunog po ng kanyang motor. Wala pong kaingay-ingay po ngayon yan. Number 3. Yan, mas lalo pong lumakas ang hangin po niya. Balik ko na po sa number 1. Ang naging problema po nito, kaya po ito nawalan po ng power o tumigil po ang pag-ikot niya, ay gawa po ng nag-stuck po ang bushing shafting. Kaya nung nag-init po ang kanyang motor o windings, bumigay po ang kanyang thermal fuse. Kaya ang ginawa ko po dito, nilagyan ko po ito ng thermal fuse na ang ginawa ko pong pamamaraan dito ay bypass po na may thermal fuse pa rin po. Para magkaroon din po ng kaunting idea po ang mga mahihilig pong mag-repair kung paano din po ang pamamaraan ko. Kung gusto nyo pong gayahin ay nasa inyo din po yan, dahil yun po ang aking pong pamamaraan para magawa ko po ang mga gagawin po nating electric fan para hindi po tayo makaputol ng windings. Tapos nagpalit pa rin po ako ng 2 bushing para sigurado po na freewheel po ang pag-ikot ng bushing shafting niya o ng shafting niya, para hindi po mag-init ang motor. Siguro po hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito, dahil ako po may i-repair pa pong isa. Ito naman po ay madali lang dahil gumagana naman po ito, mahina lang po ang pag-ikot ng hélice. So alam na po kung ano problema niyan. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa lahat po ng mga silent viewers, organic viewers, at sa mga kaibigan ko rin po sa YT, at sa mga bago pong napadpad o nanood po ng mga video ko po. Ako po ito sa puso po nagpapasalamat po sa inyo lahat. At kung may natutunan po kayo at nagustuhan nyo po ang vlog na binahagi ko po sa inyo, baka pwede ko pong hilingin ng inyo pong pag-like, pag-subscribe, at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all, para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. So yan, God bless all po sa ating lahat, at ingat po lagi tayo sa ating pang-araw-araw ng mga hanap buhay. Bye bye na po at maraming salamat po mga idol.